Hi there mga beloved yung soulmates! Welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po ang inyong lingkod para pagsamahan natin ang isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang sa inyo lagi abangan, sinusubaybayan at pinakamahal na Renzo Tarot Channel. May shoutout po sa lahat ng soulmates nating lagi nakasuporta sa Pilipinas at sa panig ng mundo, lalo na ating mga pinakamahal na OFWs or overseas Filipino workers. Maraming salamat po sa inyo nakakataba sa puso na suporta. And if this is your first time po sa ating channel, ay wag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-comment po kayo kapag naka-resonate, and of course ay wag niyo kakalimutan mag-subscribe po sa ating channel. Okay, ay gusto ko lang pong sabihin sa inyo mga pinakamahal kong soulmates na dahil sa suporta nyo po at sa inyong walang sawang tiwala sa atin, di ba alam naman natin na noong mga nakarang araw ay naging hindi maganda yung pasok ng mga araw sa ating bansa, lalong-lalo na sa paghagupit ni Bagyong Christine, lalong-lalo na dun sa amin sa Bicol region. And that's why, nung pumasok po yung aking sahod po dito, earnings po sa YouTube, yung para sa September na ako'y inyong sinamahan, lahat po I have decided, lahat po ng kinita natin doon buo po, ay gumawa po tayo ng paraan. It's like kahapon po nagsimula, yung lahat po ng kinita ko po dito sa YouTube, sa tulong ninyo, ay tinulong din po natin sa mga nasalanta ng Bagyong Christine, lalo na dun sa amin, sa Masbate. That's why magkakaroon pa ako ng 3 araw na feeding program. Nagsimula na po kahapon, meron po mamaya at meron pa po bukas. Maraming salamat sa inyo. Buong buo ko po na binigay po yon. Yung sahod ko wala pong tira sa sarili ko sapagkat alam ko pong andyan naman kayo. Mas marami pang darating sa akin na blessing sa tulong ninyo at sa tulong ng universe. Ang mahalaga ngayon ay nakatulong po tayo sa ating kapwa. And kapag nasa sa inyo po, kung gusto niyo po akong tulungan, well, kung hindi naman po talaga abala sa inyo, ay pwede po kayong wag mag-skip ng ads para mas marami po tayong kitain at mas marami pa tayong tulungan. Mamaya po sa video, sa dulo ng video, insert ko po yung mga naging feeding program natin kahapon. Doon base po sa kinita natin sa YouTube noong September para mas lalo po kayong ganahan na manood at sumuporta po sa ating channel. Sige, wag na nating patagalin pang ating pong reading ngayon. Ay isang bonus reading. Okay, parang general reading po siya kahit kailan nyo po ito mapanood, kahit anong oras sa araw ay para po sa inyong energy nito. Bonus reading po para sa mga Aries. Sige, Aries, maganda kayo para sa inyo to. Sige, wag na natin yung patagalin pa. Spirit Universe, Spirit Case, bigyan niyo po kami ng 10 baraha para sa ating bonus reading para sa mga Aries. Okay, Aries. Spirit Universe, Spirit Guides, Aries namin mahal. 10 baraha. 1, 2, 3, 4. Spirit Universe, Spirit Guides, Spirit Universe, Spirit Guides, Spirit Universe, Spirit Guides. Naka-4 na po tayo. 6 pa po. 1, 2, 3, 4, 5. Spirit Universe, Spirit Guides. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5, 8. Dalawa na po ha. Spirit 9. Yun, 10. Sige, buo na po ang isang pong baraha Aries para sa yung bonus reading. Sige, ayusin lang po natin ha. Maraming salamat po. Hindi po ako magsasawa magpasalamat sa inyo. Kapag kung wala kayo, wala po ang Renzo Tarot Channel. Sige po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sige, simulan natin. Yung pampungad na baraha para sa bonus reading Aries is the 3 of Pentacles. Okay, Aries, be careful daw, be cautious siguro para ngayon kasi ang current situation mo ay parang na-overwhelm ko sa mga blessings. Meron ba sa inyo na may mga blessings na dumarating and dito parang na-overwhelm ko? Ibig sabihin parang na-excite kayo, nagiging masaya kayo, parang hindi nyo nakokontrol ang emotions nyo. Kasama dyan yung pagdedesisyon na may kinalaman sa pera. Magiging maingat sa mga darating na araw, sa mga pagkikipag-transact sa mga tao, lalo na akala nyo talagang kahit buang tiwala nyo ay mahirap na kung medyo maisahan kayo, sapagkat although pera to nakikita nyo may deals, may transaction, but this is a dark room or parang medyo madilim. Hindi naman sinasabi kung masama ang balak, but kailangan walang maging mapagmatsyag or nasa sayo kung paano ko makikipag-deal, but konting ingat lang talaga. Okay, kung posible wag na kasi hindi maganda itong transaction ito. Okay, sige. Ang gagandahan dito kasi sa ating reading ay nare-remind tayo ng universe. Okay, pangalawa, wow, this is a beautiful card, Moon. Okay, napakaganda naman. Sige, Aries, para sa yung bonus reading, the Moon is
mabibigyan ka daw ng kaliwanagan, magugulat ka, mabibigyan ka ng malinaw na pag-iisip, mahahayag ang lahat, there will be a revelation, marami kang mga matutuklasan na bagay-bagay na dati ay hindi mo lubos sa kalain na nangyari pala, or mga bagay na ginagawa ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. There will be a revelation about lahat ng mga bagay na parang akala mo ay para sa'yo talaga, but yung pala'y hindi naman nag-work sa'yo. That's why you're going to let it go. The moon it's all about healing. It's all about talagang tatanggalin mo lahat ng mga, parang i-embrace mo lang yung tunay na ikaw. Okay, parang gustong-gusto mo maghanap ng isang lugar, gustong-gusto mo pumunta sa isang sitwasyon na parang ako lang muna just to reflect on myself now, because this moon is all about closures. Okay, it's all about healing, about moving on. Tutulungan ka nito tanggalin yung mga sakit, yung mga puot na nararamdaman mo, lalo kung may mga taong nananakit sa'yo. Okay, this moon will give you the clarity. Okay, kaliwanagan sa lahat ng mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid mo. Okay, pangatlo, okay, ngayon lang naman lumabas tong barahang to ha, sa mga readings ko. 6 of Wands, Aries, meron siguro sa inyo ay nagbabalak ng it's like promotion into a level na parang gusto mong mamuno. Meron iba sa inyo, Aries, na nag-file ngayon, tatakbo bilang politician sa susunod na election. Aries, meron iba sa inyo na you really want to lead a flock. Ayan o. And with this moon card, you are assured of it kasi talagang you have the quality, you have the skills na para mamuno sa isang grupo. Okay, you have that skill na pinakikinggan ka ng lahat, nirerespeto ka ng lahat. Okay, although medyo ang kapalit lang nito is parang sobrang galing mo, sobrang kabaitan mo, na napiplease mo ang lahat, is that medyo naaabuso ka. But all in all, this is a positive card because Aries, this just indicates na talagang meron kang kakayahan na mamuno sa isang grupo, or it means talagang yun, manager, politician, o kung ano man, kahit sa lugar nyo, na parang kahit wala kang posisyon, parang nire-respeto ka ng mga tao sa paligid mo. Okay? Yung comment niya kayo, Aries, kapag naka-resonate kayo. Pang-apat, King of Cups. Okay. King of Cups is the energy that I can feel here is you will be thinking, magiging matalino ka daw sa iisip. Parang ng mga susunod mong hakbang. Ang kagandahan dito with this King of Cups is that itong mga hakbang na to is you will be discreet, or parang magiging tahimik ka lang sa mga galaw na gagawin mo, or you will keep it on your own. Okay? Kasi ang mga king matatalino yan. Okay? At yung mga kagandahan nito is natuto ka na. Kaya ngayon yung mga susunod na steps na gagawin mo, lalong-lalo na kung may kinalaman sa career, or may kinalaman sa pera, pagpapagawa ng bahay, pagbili ng mga properties, pagpasok ng trabaho, is you will keep it on yourself. Sasarilihin mo lang muna to, mag-observe ka lang, pero hindi nila alam, napakarami na palang nangyayari sa buhay mo. And that is a good thing. Aries, ipagpatuloy mo yan. Sabagay, matagal ka na quality, ugali mo talagang tahimik lang pero the fruit, or yung hayaan mo yung resulta yung magsalita para sa kanila, para sa lahat, magugulat sila na ay meron ka na palang ganito, nakabili ka na pala, nakapagpatayo ka ng ganito. Okay, dyan kayo magaling, Aries. Okay, I know, 3 of Cups comes with the pagiging discreet or pagiging tahimik sa mga desisyon sa buhay, ay kasama din dito yung mag-reflect daw. Aries, reflection. Okay, walang masama, kailangan natin mag-reflection. Ako ginagawa ko, nagre-reflect ako araw-araw. Kasi minsan, akala natin tama yung ginagawa natin. Akala natin itong paniniwala natin ay nag-work pa rin. So you need to reflect on yourself. Yung mga pinaniniwalaan ko ba, mga paniniwala ko sa buhay noon hanggang ngayon ba ay applicable pa rin ba sa current situation? Yan yung tanongin niyo sa buhay niyo. Or let go ko to, or may panibago naman akong tatahakin in terms of principles in life or beliefs in life. Walang masama magbago. Kasi kailangan natin pagbabago. Kung feeling mo, balikan mo, magmuni-muni ka siguro, ay let go ko na to. Hindi na talaga siya nag-work para sa akin. So, bakit hindi ko naman subukan tong bagong ganito? Okay, lalong-lalo na in terms of attitude,
mga habits, yan. Kung may kailangan baguhin na. But the all in all is kailangan mag-reflect. Muni-muni or para ma-assess mo kung saan ba dapat improve na aspeto ng buhay mo. Okay? Pang-anim is the King of Wands. Wow, umuulan ng mga leadership ha. Ito Six of Wands, King of Cups. Ito naman King of Wands. Paharap doon. Okay? Although magka-connect sila nitong Three of Wands. This is the reflection. Ayan Here you are as a king. Although mantalino ka, pero dahil one siya, King of Wands na karap sa dito, kailangan napaka-importante talaga daw, Aris talaga. Napakahalaga daw talaga ng reflection or ng pagiging mapagmatsyag, magiging mapagmasid, ng you need to be careful sa mga gagawing desisyon at lalong-lalo na nagmamasid, nagmamatsyag na tahimik. Okay, tahimik lang na nakatanaw sa malayo. Be vigilant, lalong-lalo na sa mga tao. Lalo, maybe nagiging complacent ka na akala mo mapagkakatiwalaan mo. Ulitin ko sa mundo ngayon, sobrang hirap na magtiwala. But this King of Wands just reminding you, okay, na although nandyan ka na kung saan ka mga yun sitwasyon na yan, but still hindi pa rin safe na magtiwala, but still need to reflect on yourself para makapaghanda ka sa any circumstances na maaring mangyari kasi hindi naman natin kontrolado ang mga bagay-bagay sa mundo. But after all, kapag naging matalino ka, lalo na naging pagmatsyag sa mga bagay-bagay, of course, you will win over it kasi handa ka. Sige? Pampito. Okay, the Empress. Okay. Aris, siguro may basa nyo na papabayaan nyo yung inyong katawan. Nakatapat siya sa moon. Kaya papabayaan nyo, may iba sa inyo siguro mahaba ng buhok, mahaba na yung balbas, bigote, tumataba na, pumapayat, or whatsoever. Parang hindi balance Okay, there's something about your look, sa tsura mo, sa katawan mo. This Empress card is reminding you to at least take care of yourself. Hindi lang sa loob. But tingnan mo, parang kung hindi nakaaya-aya yung tingnan, you need to go to a gym, you need to go for a diet, or magpagupit, magpa-change ng bagong design ng gupit, magpakulay ng buhok, or whatsoever, para na ikaka-improve. Kasi ang napakahalaga din na factor na nakaka-apekto sa araw-araw nating buhay kung paano tayo i-present ang sarili natin, kung how do we look on the society. Kasi nakikita ni universe yan kasi kahit anong push niya na tulungan ko, pag nakikita niya na hindi mo naman tinutulungan ang sarili mo, lalong-lalo na in terms, kasi how we present ourselves will magkakaroon siya ng epekto sa mga tao rin. Hindi ba? Paano ka makakamit ng mga taong tutulong sa'yo kung ang itsura mo ay parang gusgusin or parang hindi pinapabayaan? Di ba? Of course, the energy will fluctuate or parang hindi maganda yung magiging connection mo sa mga tao. Well, this is the best time. The Empress card is reminding you, Aries, na this is the best time para baguhin na itong mga outlooks, itong mga looks mo. Okay, na parang lately napabayaan. Okay? Pangwalo is the Emperor card. Talagang pinapatunayan na ito, magkatapat pa sila ng yung leadership. Diba? Ayan The Emperor is talagang meron talaga sa inyo ang magsasucceed in terms of leadership. Okay, leadership, 4, 1 plus 4 is 5. It's all about mag-multiply. 5 is reproduction or talagang magiging mabilis ang paglago. Kung ano man tong Aries na pinaplano mo ngayon, kung ano man yung ginagawa mo o sinimulan mo na, mag-comment kayo sapagkat magiging mabilis ang pag-multiply, ang paglago, ang paglago ng negosyo, paglago ng network ng mga taong makikilala mo na tutulong sa'yo. This Emperor card is also reminding you to be grounded on your beliefs. And kung naniniwala ka sa Panginoon, on your faith, always have time to meditate para kausapin siya or humingi ng sign to the universe or whatsoever. It's all about what you are believing na higher being, pinaniniwalaan mo ay laging mag-connect. Kasi mahirap na kung masyadong sa sarili natin galing tayo maasa, ay doon tayo na frustrate or naging na-disappoint kasi akala natin sobrang galing na natin, pero hindi natin alam merong mas magaling sa atin na siyang tunay na nakakakilala at nakakaalam ng lahat. Pangsyamong baraha, Aries, para sa iyong bonus reading is the 5 of Swords. Ulitin ko, magkatapat pa sila ng King of Cups. If you want to succeed in life, if you really want to succeed in life para maging isang buhay hari, okay, and comes, di ba sabi ko dito, magiging matalino na magmamasid, is kasama na dito ang unti-unting pagtatanggal
pagre-remove ng mga toxicities, kasama ng pagre-remove ng mga tao sa buhay mo, sa paligid mo na wala nang naitutulong sa'yo or hindi ka naman na-value. Bagkos puro heartaches, puro sakit sa ulo ang tinudulot. This is the best time na layuan mo sila, i-cut mo sila. Although masakit, yes, hindi magiging madali, pero unti-unti dapat gawin mo yan kasi kung papatagalin mo na iikot ka sa circle ng mga taong, klase ng taong yan, ikaw mismo parang nilulunod mo ang sarili mo kasi, diba, kung sino mga kasama natin, sila din yung makaka-impluensya sa atin. Ngayon, kung sumasama ka sa mga taong nega or puro toxicities, pagtalikod mo binabackstab kasi disiraan ka, well, talagang sasabihin ko sa iyo, isang katangahan yan. Okay? That's why, Aries, you need to move to make a move. This is the best time to cut that kind of people sa buhay mo. Tanggalin nyo na. Okay? Ako marami na akong tinanggal sa buhay ko and mas maraming tinanggal, mas magiging payapa ang buhay. Okay? Mararanasan nyo yan. 10th and last card mo, Aries, para sa yung bonus reading is the Two of Pentacles. Pera, but this is again a reminder na although sabi ko dito na overwhelm ka sa mga biyaya na dumadating sa iyo, medyo okay naman ang finances, medyo may konting napagkukunan ng pera, but this is the universe will be reminding you to be vigilant, to make balance, timbangin ang lahat ng bagay kasi ayan sa likod may alon, ibig sabihin hindi sa araw-araw ay malinaw ang panahon, ibig sabihin may mga paparating na bagyo. That's why if you learn how to balance, lalong-lalo na magtipid or titingnan mabuti, i-monitor na mabuti ang iyong gastos or anything na ginagawa mo, mga desisyon na may kinalaman sa pera, of course, pag dumating man kung ano mang sa buhay, ay meron nga tayong madudukot, Aries. Okay? Sige, yan po ang isang soulful and meaningful na tarot reading nating pinagsamahan. Maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, suporta, pag-abang sa ating mga videos. Hanggang sa susunod nating pagsasama, if this is your first time po sa ating channel, ulitin ko po, huwag kayong kalimutan mag-like, mag-comment, at of course, mag-subscribe. Maraming salamat sa mga soulmates kong pinakamamahal. Nasaan man kayo ngayon, ano man ang ginagawa nyo, mag-iingat po kayo lagi, and God bless us all.